Meron lang akong konting tipid tips sa inyo mga boss regarding dito sa konsumo ng gasolina natin, kung ano ba yung connection ng aircon natin sa konsumo ng gasolina mga boss. Hindi naman ako mekaniko pero isa akong aircon technician mga boss, para sa kaalaman natin lahat. Maraming hindi naniniwala, maraming nagtataka, maraming hindi konbinsido na sobrang tipid nung aking ginagamit na sasakyan na Xpander GLS. Itong isi-share ko mga boss kasi ito yung aking setting sa aking aircon. Kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Pero para sa akin as a aircon technician, ito yung aking paniniwala at pananaw na mas nakakatulong at mas effective at mas nakakasave ng gasolina mga boss. So ayan mga bossing, ito yung settings ng aking air conditioning. Kung mapapansin nyo dito sa temperature, nakasagad dyan mga bossing, naka-full. At yung aking fan, 1 bar lang, depende yan kung mainit o hindi ang panahon natin mga bossing. So ayan sobrang lamig, sobrang lamig. Tapos dito mga bossing, meron pa tayong fan dito sa likod. Ang number nun is 1 to 4. Bale, pinapaandar ko lang siya mga boss ng number 2. Kumbaga, ito kasi pan lang naman yan, parang electric pan lang. Ang purpose lang naman yan is para ibato yung lamig doon sa likod. At ito pa mga boss, ang tatandaan nyo. Itong pan na to, dito kayo mag-a-adjust ng hangin. Yung hangin mga boss, yun yung ibabato niyang lamig dito sa loob ng sasakyan natin hanggang dun sa likod. Pag mas mainit ang panahon mga boss, huwag nyong titipirin sa pan. Pag yung pinakamainit na temperature, sabihin natin 50 degrees yung temperature natin sa labas, i-number 3 nyo tong pan mga boss. Kapag umuulan naman, i-number 1 lang natin kasi yan, napakalamig nyan mga boss. Tapos yung settings dun sa likod na pan mga boss, yan, yung settings dyan sa likod na pan mga boss, kapag sobrang init, halimbawa 50 degrees yung init dyan sa labas, i-number 3 natin yon mga boss, lakasan natin. Ngayon pagka malamig naman at umuulan, pwedeng number 2 o pwedeng number 1, depende na yan sa pasahero kung gaano kakapal yung balat niya. Kung hindi siya nalalamigan o nalalamigan, siya nang bahala doon sa likod mga boss. Ang tanong, bakit sinasagad ko yung temperature settings ng aircon dito sa sasakyan? Bibigyan ko kayo ng sagot mga bossing. Ito yung sagot. Para ma-meet ka agad yung temperature na kailangan natin dito sa loob ng sasakyan. Kaya sinasagad ko na yung aking temperature settings. Yung temperature settings na yan mga boss, para sa kaalaman ninyo, hindi ko na yan binabago since hinawakan ko itong sasakyan na to. Alam nyo kung bakit mga boss, anong epekto nun? Alam nyo ba mga boss, ang dahilan kung bakit hindi ko na binabago yung settings ng temperature? Unang-una, kapag palagi natin ginagalaw yung temperature na yan mga boss, mechanical man yan o digital, mas mabilis masira yung ating thermostat. Thermostat kasi ang tawag dyan mga boss. Yan yung kumokontrol ng lamig na gusto natin. Bakit naman sagad? Hindi ba mas malakas sa gasolina yan? For your information mga boss, proven and tested ko na to. Hindi yan malakas sa gasolina mga boss. Mas malakas sa gasolina kapag ang compressor natin mas matagal yung running. Doon yung tinatawag na cut in cut off ng compressor. Dahil ang nagpapa-cut in cut off sa compressor natin mga boss is yung ating thermostat na yan mga boss. Yang ina-adjust natin na yan. Yan yung nagpapa-cut in, cut off ng compressor. Ngayon, kung bababaan mo yung temperature niyan mga boss, laging umaandar yung compressor mo. Mas matagal yung running niya, mas matagal yung cut off niya, mas malakas yung konsumo ng gasolina. Yun ang kaibahan ng settings ng mababa at ng mataas. Sa air conditioning system kasi mga boss, para sa kaalaman din natin, kung pagbabasehan natin yung numbers, ang mas malamig yung mas mababa na numero. Kung magsisimula tayo sa 18, ibig sabihin nun mga boss, 18 degrees. Ang pinakamataas nun, depende yan kung ilan yung lalabas dyan sa dashboard ng inyong mga sasakyan mga boss. Kung
kung gaano kataas yung pinaka mainit na temperature niya. Kung 30 degrees, 30 degrees. Kung 18 degrees, yun yung pinaka malamig. Ang pinaka mainit is yung 30 degrees. So nagigets nyo ba yung sinasabi ko mga boss? Kung hindi nyo nagigets, comment nyo lang dyan sa baba, sasagutin ko kayo mga boss. At meron pang isa mga boss, itong louver ng ating aircon. Ito, napapansin nyo ba yung may tao na nakaupo na yan na merong arrow? Ibig sabihin yan mga boss, itong mode ng ating AC, yan. Ibig sabihin yan, dyan dedireksyon yung hangin na ibubuga galing dun sa evaporator. Ayan kailangan mga boss, yung arrow na yon, kailangan nakaturo lang yun dyan sa itaas para yung circulation ng hangin mga boss, ganito siya. Ayan, nagsisirculate lang siya mga boss ng maayos na ganyan. At syempre, i-on natin yan. Itong may ilaw na to mga boss, i-on natin yan para hindi magbukas yung vent na manggagaling sa labas na hangin. Naka-close lang yon mga boss. May epekto rin yan sa ating cooling pag nakabukas yung vent na yan mga boss. Ibig sabihin nung vent na yon mga boss, meron yan dyang louver dyan sa harapan natin na hindi natin nakikita. Nasa loob yun ng mga boss, sa loob ng dashboard natin. Kailangan naka-close yun para yung hangin na manggagaling sa labas, mainit kasi yun. So pag pumapasok dito sa loob, malaking epekto rin yan sa cooling system dito sa loob mga boss. Kaya kailangan naka-close yun. At meron pa mga boss, kailangan regular natin pinapalitan yung ating cabin filter every 3 months mga boss. Kahit weekly, kailangan bugahan din natin yung cabin filter mga boss ng hangin para mawala yung mga nakadikit na alikabok. At ito pa ang pinakamahalaga sa lahat mga bossing, yung ating condensing unit. Itong condensing unit kasi mga boss, ang dumadaloy dyan na pressure is high pressure. Mainit yun mga boss. Ngayon, kapag sobrang dumi yan, sobrang kapal ng alikabok dyan na hindi naaalis dun sa pins ng condenser, may epekto yon sa cooling system. Magkokosyon mga boss ng high pressure sa cooling system. Ang unang-unang maapektuhan doon at masisira ay yung ating compressor. Ngayon, kapag laging high pressure, pwersado yung ating compressor na tumakbo, yun yung nararamdaman natin sa mga sasakyan natin na parang humihina yung lamig or parang nawawala totally yung lamig. Dahil ibig sabihin nun, yung compressor natin hindi na nagpa-function ng maganda mga bossing. Panoorin nyo mga bossing kung paano ko linilinisan yung aking condensing unit.